Naunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Totoo kaya Pero bago to? kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila. Alam na Kaya this. hindi ako bumalik. Tumikong ang aking bibig. Sumunod ako. Ayan na, yari Pero ka ang na. hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, "You can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon." Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. Ayun no, At alam sinabi niya sa na. akin, what the President wants, gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Ano Calles. na, Martin Romualdez at saka PBBM. Naku po. Ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections, May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin ng PBBM Mukhang na-stress siya, no? balik ng Pilipinas, hinabol ng PSG, Na-stress siya, ang brown leather bag, pumayat, at ang sabi bigla. ng PBBM, maiwan na lahat Ebe, ikaw ba ang naman brown eh? leather bag. Sigurado naniwala pinagbabantaan ako, na to. utos talaga ito ng Pangulo. Nangayaya to. Pagkatapos ng ilang araw, Humaba ang liig. na dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Calles na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Yun o, utos pala ng hari.
I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, Utos ng wala hari. tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya Utos pala makilala ng ang hari. budget. Bakit ngayon? Samantalang Ayan, lahat nangyari na na. binawas at dinagdag Sana sa merong mga ahensya magandang ng mangyayari gobyerno dito sa paglabas ay ni Saldi ko. humihingi ng Abangan approval natin sa yan. kanya si Sec. Thank you Mina for Panganaman. watching.